I hope you don't mind if I say that I love you. Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat? At welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Super nakakaaliw at nakakakilig ang pag-ibig ng isang professor at kanyang estudyante ang ipinagmamalaki naming ihahandog sa inyo ngayon mula sa panulat ni Catherine Villanueva. Si Vanessa ay isang professor at nagtuturo ng history sa 4th year college students ng Santa Ana University. Si J. Luis naman ay isang mag-aaral ng may pagtingin sa kanyang guro na si Vanessa. Bagamat alam ng binata na maaaring mari ang kanyang nararamdaman, ngunit pinagpatuloy niya pa din itong ipakita sa kanyang guro. Paano kaya kung mahulog ng tuluyan si Vanessa sa kanyang estudyante? Pipiliin niya bang ilihim ito upang protektahan ang kanyang profesyon? O hahayaan niya na lamang ang kanyang sarili na makipagrelasyon sa kanyang estudyante na si J. Luis? Lalong-lalo na kapag nalaman niya ang katotohanan kung sino talaga si J. Luis sa kanyang buhay. Kaya, tara na! Sabay-sabay po natin tuklasin ang misteryo sa napakagandang kwento ng buhay pag-ibig ni na J. Luis at Vanessa na may pamagat na The Professor's Lover. Good morning, class! Okay, gaano nga ba kahalaga na balikan at pag-aralan natin ang history? Sino sa inyo ang makapagbibigay ng kasagutan? Tanong ni Vanessa sa kanyang mga estudyante. Ma'am, maitanong ko lang po, bakit po kailangan natin balikan ang nakaraan kung sakit lang naman po ang maidudulot nito? Pabirong tugon ni Andrea, isa sa mga estudyante. Nagkatawanan naman ang mga kaklase, pati na rin si Vanessa. Nako, ibang usapan naman yan, pero hindi naman lahat ng nakaraan ay sakit ang naidulot, hindi ba? Masasaktan ka ba kung hindi ka naging masaya? Hindi ba hindi? Kasi alam nating lahat na ang bawat kalungkutan ay tiyak na may kapalit na kasiyahan. At hindi naman bawat kasiyahan ay may kapalit ng kalungkutan. Nakangiting tugon ni Vanessa. Paano ba yan, ma'am? Hindi ko gustong balikan pa ang nakaraan sapagkat ikaw ay narito sa aking harapan. At ako'y naghahangad na ikaw ay maging aking kasintahan dahil ikaw ang tangi kong kasiyahan ngayon at magpakailanman. Natahimik ang lahat sa patulang wika na iyon nang nakatayong si J. Luis. At kalaunay naghiyawan ang mga kaklase nito at may kasama pang pang-aasar sa binata. Hala, kinikilig si ma'am oh. Hala. Pang-aasar naman ng isang estudyante sa kanilang guro. Nako, manahimik na kayo at ikaw J. Luis, tigil-tigilan mo ko, mag-aral ka ng mabuti. Mag-aaral naman talaga ako ng mabuti, ma'am, kasi araw-araw kong nakikita ang inspirasyon ko. Dagdag na banat ni J. Luis at muling naghiyawan ang kanyang mga kaklase. Kaya napasapo na lamang ng noo si Vanessa at hindi na alam ang sasabihin nito sa mga biro ni J. Luis. Natapos ang sesyon ng kanilang klase na puno ng mga biro. Hindi naman kasi mahirap kay Vanessa na pakisamahan ang kanyang mga estudyante sapagkat siya ay dalaga pa at nasa edad lamang na 28 anyos. At nasanay na rin ang guro na ganoon ang kanyang mga estudyante. Ngunit natuturuan niya pa din ang mga ito ng maayos kahit na hindi maiwasan ang mga biro sa kanilang klase. Lalong-lalo na kung pangunahan ni J. Luis ang mga banat na linya para sa kanya. Aba, mukhang hindi ka pa rin talaga tinitigilan yung estudyante mo, ano? Mukhang ang lakas ng tama sa'yo eh. Pang-aasar ni Anne, ang malapit na kaibigan ni Vanessa.
Ay nako, iwan ko nga ba sa taong iyon? Hindi na nga ako makapagturo ng maayos kasi lagi siyang sumasabat at bumabanat sa mga klase ko. Umiiling na tugon ng dalaga. Hindi ka pa ba napofall sa kanya? Dahil sa totoo lang, kung ako siguro ang nasa posisyon mo, malamang na in love na ako sa kanya. Sino ba naman ang hindi kung araw-araw siyang ganyan at nagpapakita ng motibo sa'yo? Idagdag mo pa ha ang kagwapuhan niya. Kinikilig na wika ni Anne habang naglalakad sila pa uwi. Hoy, ano ka ba? Alam mo namang hindi pwede, hindi ba? At parang hindi mo naman alam na pinagbabawal na magkaroon ng relasyon ang mga guro sa kanilang mga estudyante. Nakayokong tugon ni Vanessa. Yun nga lang, pero sagutin mo nga ako ng totoo. Sa halos 2 taon na pagpapakilig sa'yo niyang si J. Louis, hindi ka ba talaga kailanman nahulog sa kanya? Seryosong tanong ni Anne sa kanyang matalik na kaibigan. Agad namang umiwas ng tingin si Vanessa at binilisan nito ang paglalakad. Ani, gutom na ako kaya bilisan mo na ang paglalakad dyan. Takas ni Vanessa sa usapan nilang dalawa ng kanyang kaibigan. Dahil sa totoo lang, hindi niya naman talaga alam kung ano ang isasagot niya kay Anne. Hindi niya rin naman masabi sa kaibigan na hindi siya pwedeng magkagusto sa kanyang estudyante. Kinabukasan. Ma'am, ako na ang magdala nitong mga libro mo. Nakangiting presenta ni J. Louis noong makita na may bitbit na libro si Vanessa habang patungo ito sa kanilang department. Hindi na. Baka malate ka sa klase mo, ang maigi pa'y tumungo ka na sa iyong silid, Mr. Fernandez. Sagot ni Vanessa habang patuloy ito sa kanyang paglalakad. Ngunit agad naman kinuha ni J. Louis ang mga librong bitbit ng guro at hindi inasahang magdikit ang kanilang mga palad. Wag na, Sab. Tara na, ma'am. I am your Superman. Nakangiting pagputol ni J. Louis sa sasabihin pa sana ni Vanessa, sabay kindat sa kanyang guro at nagpatiuna na itong maglakad patungo sa department ng mga history teachers. Saan ko po ba ito ilalagay, Binibini? Magalang na tanong ni J. Louis sa kanyang guro. Dito na lamang sa ibabaw ng aking lamesa. J. Louis, salamat sa iyong tulong ha. Walang anuman, Binibini. I am your hero and I always got your back. Tugon nito at nag-flying kiss pa. Mabuti na lamang at walang ibang tao sa loob ng silid. Ikaw talaga, J. Louis. Puro kakalukuhan. Mahuhuli ka na sa iyong klase kaya umalis ka na. Iwas tingin na sabi ni Vanessa. Ma'am, seryoso ako. Ako man ay isang hamak na mag-aaral pa lamang, ngunit sisiguraduhin kong maging karapat-dapat ako maging iyong kabiyak sa habang buhay. Tulang muli ni J. Louis at nagtungo na kaagad ito sa pintuan. See you later, Binibining Vanessa. Wika ni J bago ito tuluyang lumabas sa silid na iyon. Napangiti na lamang ang guro sa inasta ng kanyang estudyante. Ngunit noong mapansin niya ang kanyang sarili, ay kaagad siyang napaupo sa kanyang silya at napahilamos na lamang sa kanyang mukha. Hindi pwede ito, Panginoon. Naway pigilan mo itong aking nararamdaman. Hindi ito tama. Sambit ng dalaga. Noong nasa kalagitnaan ito ng pagtuturo sa kanyang klase nang bigla siyang nahilo. Kasabay ng napakalakas na tunog na alarm ng paaralan ay ang ingay ng mga estudyante. Lumilindol! Lumilindol! Sigaw ng mga ito. Huwag kayong magpanik. Perform duck, cover and hold. Hintayin muna natin na kumalma ang pag-alog bago tayo lumabas upang hindi delikado. Sinikap magpakahinahon ni Vanessa upang mapakalma niya ang kanyang mga estudyante.
At noong mapansin nila ang paghina ng lindol at ang paglabas ng mga estudyante sa ibang mga silid-aralan, ay sumunod naman sila habang ang kanilang mga kamay ay ginawang protekta sa kanilang mga ulo. Unang pinalabas ni Vanessa ay ang kanyang mga estudyante, at noong matiyak niya na wala nang naiwan na estudyante sa loob ng kanyang silid-aralan, ay nagtangka na rin itong lumabas sa pintuan. Ngunit natigilan ito at hindi makagalaw noong makita ang ceiling fan na pabagsak na sa kanyang harapan. Mabuti na lamang ay si J. Luis ang huling estudyanteng papalabas pa lamang ng silid-aralan. Noong makita ng binata ang pabagsak na ceiling fan, ay agad nitong hinablot ang braso ni Vanessa upang maiiwas ang guro at hindi masaktan. Okay ka lang, ma'am? Nag-aalalang tanong agad ni J. Luis sa natulalang si Vanessa nang makalabas sila ng pintuan. Tanging tango lamang ang naisagot ng guro. Inilalayan ito ni Jay patungo sa ground ng kanilang paaralan na ligtas sa posibleng pagyanig na muli. Ma'am Vanessa, okay ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? Salubong na tanong ni Andrea sa kaibigan at kay J. Luis. Okay lang ako. Nanginginig na tugon ni Vanessa. Maya-maya pa'y pinaupo ni J. Luis si Vanessa sa ground at agad naman kinuha ng binata ang tubig sa kanyang bag at inabot ito sa dalaga. Pagkatapos ay nanghiram siya ng pamaypay sa kanilang kaklase at pinaypayan ang kanilang napakagandang profesor. Ma'am, inumin mo na yan. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nag-alalang tanong muli ng binata. Ha? Anong masakit? Vanessa, okay ka lang ba? May tumama ba sa'yo? Nag-alalang sunod-sunod na tanong ni Annie noong marinig ang sinabi ni J. Luis. Okay lang ako. Huwag kayong mag-alala, nagulat lang kasi ako kanina. Muntik na kasing mahulog ang ceiling fan sa aking harapan. Buti na lang at napansin ito ni J. Luis at hinablot niya kagad ako. Nanghihinang tugon ni Vanessa. Nako, mabuti na lamang at andiyan si J. Luis. Baka nga, tinamaan ka na ng tuluyan sa kanya. I mean, sa ceiling fan pala. Pabirong sambit ni Anne at itinago nito ang kanyang ngiti. Annie, manahimik ka nga dyan. Baka ikaw ang tatamaan ko dyan eh. Banta ni Vanessa, sabay tapo ng tingin kay J. Luis na nagpapaypay sa kanya. Salamat nga pala, J. Luis. Nasabi ni Vanessa noong magtama ang paningin nilang dalawa. Nako, walang anuman yun, ma'am. Ang sabi ko nga sa'yo, ako ang iyong superhero. Nakangiting tugon nito. Agad naman na pinauwi ng principal ang mga estudyante at mga guro. Nang dahil sa iba't ibang sira at crack sa buong building, kaya naman wala muna silang klase sa loob ng 2 linggo. Dahil kailangan pang ayusin at tiyakin na maayos ang lahat para sa kaligtasan ng mga estudyante at mga guro. Sabado ng umaga, habang abala si Vanessa sa paglilinis ng kanyang kwarto, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hudyat na may pumasok na mensahe. Magandang umaga, binibining Vanessa. Sabi sa text. Alam na kaagad ng dalaga kung kanino galing ang mensahe, kaya nireplyan niya kaagad ito. Mr. Fernandez, why you don't open your notes and study for our upcoming exam? Paano naman po ako makapag-study kung ang pangalan mo ang paulit-ulit kong naisusulat? Reply ni J. Luis. What do you mean? Tanong ng dalaga. Wala, ma'am. Sabi ko, gusto kita. Kahit alam ng dalaga na may pagtingin si J. Luis sa kanya, ay nagulat pa rin ito noong mabasa ang text ng binata. Hindi niya na ito nireplyan at pinatay na lamang ang kanyang cellphone upang hindi na siya maistorbo ng binata sa kanyang ginagawa. Isang araw,
Habang nasa grocery store ang dalaga, abala itong namimili ng kanyang mga bibilhin, agad siyang nakita ni J. Louise. Kaya patakbong lumapit ito sa kanyang hinahangaang profesor. Ma'am. Oh, J. Louise, ikaw naman, kinulat mo naman ako. Anong ginagawa mo dito? Dinala ako dito ng puso ko. Sige, ako na ang magtulak nitong cart mo. Nako, wag ka nang mag-abala, baka may gagawin ka kaya nga andito ka, hindi ba? Mamimili ka? Ikaw naman, kahit kailan, hindi ka naman abala sa akin, Binibini. Kinalulugod kong ikaw ay matulungan, kaya hayaan mo akong tulungan ka. Patulang sambit ng binata. J. Louise, ayoko lang talaga na may maling isipin ang mga makakita at makakilala sa atin. Tugon ni Vanessa. Wala naman po sigurong masamang tulungan ka, hindi ba? Tsaka, hayaan mo na sila. Ako na ang magtutulak nito. Seryosong wika ng binata. Hay nako, nagpakawala ng malalim na hininga si Vanessa at sumunod na lamang ito kay J. Louise. Vanessa, tawag sa kanya ng binata sa gitna ng kanyang pamimili. Agad namang nagulat si Vanessa sa kanyang narinig. Come again? Nagtatakang tanong ng dalaga. Aba, hindi mo na ba ako naalala? Seryosong tugon ni J. Louise. Naguguluhan naman si Vanessa sa inaakto ng kanyang estudyante. What do you mean by that? Of course, naalala kita. You are my student and I am your professor. Seryoso rin na tugon ng dalaga. I meant, wag na nga lang. Napasabunot si Jay sa kanyang sariling ulo. Napakunot ng noo ang dalaga, ngunit ipinagsawalang bahala niya na lamang ang inaakto ng kanyang estudyante at nagpatuloy na lamang siya sa paglagay ng kanyang mga napili sa cart hanggang sa mabayaran niya ang mga ito. Okay, salamat sa pagtulong mo, J. Louise. Ito pambili mo ng gusto mong bilhin. Natawa naman si J. Louise noong makita ang inaabot na pera sa kanya ni Vanessa. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Van. Nakangiting sabi nito. Huh? Nagtatakang tanong ng dalaga. Wala, ma'am. Natatawa lang talaga ako. Bakit mo kasi ako kailangang bayaran? Tugon ni J. Louise habang sipa-sipa ang bato sa kanyang paanan. Nakakahiya naman kasi, tinulungan mo ko eh. Sige, ganito na lang. Gusto mo, kumain na lamang tayo dyan sa malapit na kainan? Nakangiting tanong ng guro. Oo, mabuti pa nga po. Halata ang excitement sa tono ni J. Louise. At ang binata na rin ang nagbitbit ng mga pinamili ni Vanessa habang naglalakad sila patungo sa malapit na kainan. Noong makaupo na sila ay kaagad namang pumili ng makakain si Vanessa. Anong gusto mo, J. Louise? Tanong nito. Ikaw, ma'am. Biglang tugon ng binata. Ano? Gulat na sabi ni Vanessa. I meant, ikaw na ang umorder ng ating kakainin. Napakamot sa noo ang binata dahil sa hiya. Natawa naman si Vanessa at umorder na ito ng kanilang kakainin. Habang tahimik silang kumakain ay biglang tumunog ang cellphone ni J. Louise. Imbes na sagutin ang tumatawag ay pinatay nito ang kanyang telepono at nagpatuloy na sa kanyang pagkain. Oh, bakit hindi mo sinagot yung tawag? Baka importante. Wika ni Vanessa. Si Brian lang yun. Mag-aaya na naman yun ng gala. Tugon ng binata. May tanong ako, J. Louise. Ilang taon ka na ba? Interesado ka na po bang pumasok sa buhay ko, ma'am? Biro ni J. Louise.
Napakunot ang noo ng dalaga sa tenora na iyon ni J. Luis, sabay irap nito sa binata. Biro lang ma'am, actually mag 29 years old na ako. Seryosong sabi ni Jay. Maaari ko bang maitanong kung bakit nasa 4th year college ka pa lamang? I mean, mas matanda ka kasi sa akin eh. Sorry ha. Nakangiti ngunit sinserong wika ni Vanessa. Mahabang kwento binibini. Sambit naman ni Luis. Makikinig naman ako kahit gaano pa kahaba yan. Sige na, ikwento mo na. Halatang interesado naman si Vanessa na ikwento sa kanya ni J. Luis. Kaya naman ay walang magawa si Jay at ikinuwento nga ang kanyang istorya sa kanyang guro. Noong nasa high school kasi ako, may nakilala akong babae. Nasa grade 10 siya, samantalang ako ay nasa grade 8 lamang. Nasa library kami noon at nakita ko siya na may inaabot na libro. Ngunit hindi niya makuha, kaya naman ay tinulungan ko siyang makuha iyon. Tumuntong pa nga ako sa isang bookshelf at muntik pa nga akong nahulog. Buti nga lang, muntik lang eh. Pagkakuha ko ng libro ay binigyan niya ako ng pera pangbili ng pagkain bilang kapalit daw ng pagtulong ko sa kanya. Ngunit hindi ko tinanggap yun, kaya naman ay nagpresenta na lamang siya na magtungo kami sa kantin at sabay kumain. Panimula ni J. Luis sa kanyang kwento. Ay, kagaya na lamang pala ng pangyayari ngayon. Tapos, anong kasunod? Anong nangyari sa inyo nung babaeng iyon? Excited na tanong ng dalaga. Simula noon, kapag nagkikita kami sa paaralan, lagi niya na akong pinapansin. Paminsan-minsan ay tinuturuan niya rin ako sa aking mga assignments. Minsan ay sabay din kaming umuwi. Kaya lang isang araw, noong pauwi na kami, noong patawid na kami sa kanto nang may isang motorsiklong mabilis ang pagtakbo. Alam kong wala ng oras para maisalba namin ang aming mga sarili. King gulat ko noong itinulak niya ako at siya yung nasagasaan. Nadala naman siya sa hospital ngunit nakumato siya ng mga ilang buwan. Pabalik-balik ako doon sa hospital at umaasang gigising siya ngunit isang araw, pagbalik ko, nabalitaan ko na lamang na dinala na siya ng kanyang mga magulang sa US upang doon ipagpatuloy ang kanyang pagpapagaling. Noong araw na iyon, nawalan ako ng gana na mag-aral kaya huminto ako. Naisipan kong abalahin ko na lamang ang aking sarili sa ibang bagay upang hindi ko siya maisip, ngunit hindi talaga siya mawala-wala sa aking isipan. Noong ako'y nagtatrabaho na sa loob ng 3 taon, lagi akong kinukumbinsi ng aking ina na magpatuloy ng pag-aaral. Kaya naman ay ipinagpatuloy ko na lang ito kahit alam ko naman na malayo na ang agwat ng aking edad sa aking mga kaklase. Malungkot na pahayag ni J. Luis sabay sip-sip ng kanyang juice. Kaya pala. Sorry sa pinagdaanan mo, J. Luis. Tika, ano na ang balita ng babae? Nagkita na ba kayo ulit? Curious na tanong ni Vanessa. Biglang napangiti si J. Luis sa tanong ng kasama. Oo, matagal na kaming nagkita ngunit hindi niya ako naalala. Nakayukong tugon ng binata. Ay, ang lungkot naman. Bakit? Hindi mo ba naisipang magpakilala sa kanya? Tanong muli ng dalaga. Actually, ma'am, napakaraming beses ko nang nagpakilala sa kanya. Yun naman pala eh. Bakit hindi ka pa din niya naalala? Kinakamusta mo ba siya? O kaya nagkaroon ka ba ng oras para makausap siya ng matagalan? Halata sa tinig at mukha ng dalaga na sobrang interesado itong malaman ang mga kasagutan. May tanong ako sa iyo, binibining Vanessa. Seryosong lahad ni J. Luis. Sige, ano naman yun? Excited naman na tanong ng dalaga. Kamusta ka na? Nagtataka man ang dalaga at hindi ito makapagsalita kung bakit titig na titig sa kanya si J. Luis habang nagtatanong ng kamusta ka na.
Naghiwalay ang dalawa noong araw na iyon, ngunit nanatiling misteryo sa isipan ng dalaga ang katanungan na iyon ng binata. Pagkalipas ng 2 linggo ay bumalik na ang lahat sa kanilang university. "Ma'am Vanessa, pinapatawag po kayo sa library?" sabi ng isang estudyante. "Oo, sige, papunta na ako doon," tugon naman ni Vanessa. Habang naglalakad ang dalaga papunta sa library, napansin niya si J. Louis na nag-iisang nakayuko at nakaupo sa isang bench. Kaya naman noong mapalapit na siya sa binata ay tinawag niya ang pansin nito. "Mr. Fernandez, anong ginagawa mo dito? Hindi ba oras ngayon ng iyong klase?" tanong ni Vanessa. Inangat naman ni J. Louis ang kanyang ulo at tumingin sa dalaga, ngunit agad din naman ito binawi ang kanyang tingin. "Yes ma'am, sorry po," paumanhin na sabi nito at mabilisang naglalakad palayo sa kanya. Napakunot na lamang ng noo ang dalaga. Nanibago ito sa inasta ni J. Louis. Nakasanayan niya kasi na masigla ito at laging nagbibiro sa tuwing nagkikita silang dalawa. Ngunit ngayon ay tila matamlay ang binata. Bagamat nag-alala si Vanessa para sa kanyang estudyante, ay nagpatuloy na lamang siyang naglakad patungo sa library. Matapos nating pag-aralan ang mga talambuhay at istorya ng ating mga bayani, may itatanong ako sa inyo. Sino ang itinuturing ninyong bayani at bakit? Nakangiting tanong ni Vanessa sa kanyang mga estudyante. "Well, for me, it is my father. Simula kasi nung iniwang kami ng aming ina, ang aming ama na ang tumayong ama't ina sa aming magkakapatid, so definitely, my hero is my father," sagot ni Sam. "Wow, ang galing naman. Tama naman yun. Oh, sino pa ang gustong magbahagi?" sabi ulit ni Vanessa. Tumayo si J. Louis mula sa kanyang kinauupuan at nagsalita. "Ma'am, you are my hero," saad ni J. Louis. Nabuhay naman muli ang asaran at hiyawan ng kanyang mga kaklase. "Class, quiet! Excuse me, Mr. Fernandez. May I know why?" Nagtatakang tanong ni Vanessa. "Kung hindi dahil sa'yo, sigurado wala ako ngayon dito sa harapan ninyo. At lalong walang J. Louis na nakatayo at nakikita ninyo dito sa inyong harapan ngayon." Seryoso na wika ng binata na nagpatahimik sa lahat. "Thank you so much, Ma'am Vanessa, for saving my life way back when we were in high school. Thank you for risking your life to save mine." Maluha-luhang pagpapatuloy ni J. Louis. Natulala at nagpalipat-lipat na lamang ang paningin ng mga estudyante kay Vanessa at J. Louis. Wag mong sabihin na ako yung tinutukoy mong babae." Nauutal sa gulat na sambit ng kanilang professor. "Indeed, you are my hero, Van." Nakangiting tugon ni J. Louis. Hindi malaman ng dalagang professor kung ano ang kanyang naramdaman sa kanyang nalaman mula kay J. Louis hanggang noong makalabas ito sa kanyang silid-aralan. "Hoy, ano ang problema mo? Parang ang lalim-lalim ng iniisip mo." Nagtatakang tanong ni Annie noong madatnan ang tulala niyang kaibigan sa kanilang department. Wala lang ito. May bumabagabag lang sa aking isipan," tugon ni Vanessa. "Ano? Sabihin mo nga sa akin, ano yan? Yung estudyante mong mangliligaw pa din ba? Bakit ba kasi ayaw mong sagutin? Secret relationship lang, ganun. Uso ngayon yan, ano?" Nakadilat ang mga mata na sabi ni Annie. "Hindi. Iniisip ko lang bakit hindi ko siya naalala. Ang akala ko ay bumalik na ang aking alaala. Ngunit, hay nako,
Gutom lang yan. Hindi ka pa ba talaga lalabas? Nag-aantay na kaya yung boyfriend ko? Sinusundo na ako. Masayang sabi ni Annie. Sige, mauna ka na. May tatapusin lang ako. Tugon naman ni Vanessa. Agad na tinapos ng dalaga ang kanyang mga paperworks at dali-dali nang nagligpit ng kanyang mga gamit upang makauwi na rin. Habang naglalakad ang dalaga ay hindi niya maiwasang isipin si J. Luis. Dahil abala siya sa pag-iisip habang naglalakad ay hindi niya napansin ang lalaki sa kanyang harapan at nabunggo niya ito, dahilan upang mahulog ang kanyang mga dala-dala. Sorry po, pasensya na po kayo. Agad na paghingi ng paumanhin ng lalaki at agad namang tumulong sa pagdampot ng mga nagkalat na mga gamit ni Vanessa. Nagulat pa ang dalaga noong si J. Luis pala ang kanyang nakabangga. Pasensya ka na, J. Luis. Hindi kita napansin. Ngayon, andito ka na rin lang naman. Pwede ba kitang makausap? Tumango lamang ang binata bilang tugon. Nagtungo sila sa isang malapit na coffee shop upang doon mag-usap. Alam mo, hindi ko lang talaga maintindihan. Nagtitrip ka ba sa akin? Hindi ko makuha ang mga sinasabi mo. Alam kong gusto mo ko, pero hindi ko gusto ang mga pakulo mo. May halong inis ang tono ng pananalita ni Vanessa. Ang dating masayahing mukha ni J. Luis, ngayon ay napalitan na ito ng lungkot. Sorry, hindi ko lang kasi maintindihan. Hindi mawala-wala sa aking isipan yung sinabi mo. Magkakilala ba tayo dati? Bakit wala man lang akong naalala? Naguguluhang tanong ng dalagang profesor. Isang napakalalim na buntong hininga ang pinakawalan ni J. Luis bago ito nagsalita. Hindi mo na nga talaga ako naaalala, Van. Matagal na panahon na din yun. Pasensya na kung ginugulo ko ang isipan mo. Nakayukong sabi ni Jay. Hindi naman sa ganun. I meant, nagkaroon lang ako ng amnesia when I was 17 years old. Nasa States ako noon at wala akong maalala. At wala rin namang ikinuwento ang aking mga magulang patungkol doon sa nangyari. Ang alam ko lang ay na-aksidente ako. Pahayag ni Vanessa. Sabay inangat nito ang mukha ni J. Luis gamit ang kanyang mga palad. Please, J. Luis, look at me. Utos nito sa binata na agad namang tumingin sa kanya. Sisikapin kong alalahanin ang lahat sa aking nakaraan, and I want you to help me. Sabi ni Vanessa. Nagulat naman si J. Luis sa kanyang narinig. Pero that's why. Iba ang pakiramdam ko sa'yo. I know that there's something about you that I don't know. To be honest with you, I still remember the first time I saw you in my class. Parang nagulat ka nga noong makita mo ko, and after several days, you started making some jokes on me and expressing your feelings towards me. Diretsong lahad ni Vanessa. Crush kasi kita simula pa noong high school tayo, at ipinangako ko sa aking sarili na ikaw lang ang mamahalin ko. Kaya nag-antay ako sa iyo ng maraming taon kahit na hindi ako sigurado na babalik ka pa. Maluha-luhang tugon ni J. Luis. Sorry for not remembering you. Seryosong paghingi ng paumanhin ni Vanessa. No ma'am, okay lang naman po. Tsaka hindi mo naman kasalanan na hindi mo ako maalala. At least ngayon, alam mo na, hindi ba? Iyon ang mahalaga. So kung ganun, pwede na talaga kitang ligawan? Nakangiting sabi ni J. Luis. Mahina namang tinampal ni Vanessa ang braso ng binata. Loko ka talaga. Hindi pwedeng magkaroon ng relasyon ang professor sa kanyang estudyante. Natatawang tugon ng dalaga. Kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw naman, maraming dahilan. Sabi naman ni J. Luis. Kinabukasan ng hapon.
Guys, ipapaalala ko lamang sa inyong lahat na bukas na ng umaga gaganapin ang ating Parents and Teachers Conference. Aasahan kong makita ang inyong mga magulang dahil may mahalagang anunsyo na nais iparating ang ating principal sa kanila. Malinaw ba? Sabi ni Vanessa. Excuse me, ma'am. Ayon pa kay Jay, sabay tayo. Yes, Mr. Fernandez? Handa na po ba kayong ma-meet ang aking mga magulang? First time ko pong ipakilala sa kanila ang aking iniibig. Wika ng binata na nagpaingay sa kanilang silid-aralan dahil sa mga asaran ng kanyang mga kaklase. J. Louise, hanip ka talaga pre. Singit ng isang kaklase niyang si Andrew na may kalukuhang ngisi. Nako, kabahan ka na J. Louise. Baka ang ibabalita ni Ma'am Vanessa sa mga magulang mo ay bagsak ka at hindi ka makakagraduate ngayong taong ito. Birong sabi ni Andrea dito. Okay lang naman bumagsak. Ang importante, sa puso ni Ma'am Vanessa ako babagsak. Masayang tugon ni Luis sabay kindat sa kanilang napakaganda na professor. Nako kayo talaga, tigil-tigilan nyo na yang mga kalukuhan ninyo. Sige na, class dismiss. Sabi ni Vanessa at iniligpit na ang kanyang mga gamit at agad nang lumabas sa kanilang silid-aralan. Nagmamadali nang naglakad ang dalaga dahil ayaw niyang maabutan siya ni Luis. Ngunit nagkamali ang dalaga dahil kasabay niya nang naglalakad ngayon si J. Luis papunta sa kanyang department. Excuse me, Mr. Fernandez, may kailangan po ba kayo sa akin? Tanong nito sa kanyang estudyante. Sabay na po tayo. J. Luis, tara, sabay na tayong umuwi. Hindi na naituloy ni J. Luis ang kanyang sasabihin nang may tumawag sa kanya. Si Shane, isa sa kanyang mga kaibigan. Kasi kinakausap ko pa bukas na yan. Manlilibre ako ngayon kaya tara na. Hindi na nakasagot si Jay sa bilis ng pagkahablot ni Shane sa braso nito at hinila palayo kay Vanessa. Sa gulat ay napakunot noong nakatingin na lamang si Vanessa sa dalawa para namang may kumurot sa puso ng dalagang professor at mukhang may galit na nadarama. Mukhang kaladkarin rin pala ang J. Louis na iyon. Bakit hindi siya umayaw? Di ba, siya rin naman ang may sabi, kung ayaw, maraming paraan at kapag gusto ay maraming dahilan. Kaya ba hindi siya gumawa ng paraan dahil gustong-gusto niyang makasama ang haliparot na iyon? Ay, excuse me po. Bulong ng dalaga sa kanyang sarili sabay takip sa kanyang mga labi. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Parang wala ka yata ngayon sa mood. Hindi ka ba pinapakilig ng iyong lover boy? Mapang-asar na tanong ni Annie noong madatnan nito si Vanessa na tulalang nakaupo sa kanyang silya. Wala, may gumugulo lang talaga sa isipan ko ngayon. Malungkot na tugon ng dalaga. Abati ka lang ha? Ito ba ay dahil doon sa lover boy mo na may kasamang ibang babae? Ano ito? Nagsisilos ba tayo? Huwag mong sabihin nagsawa na sa'yo ha? Ayan naman kasi, pakipot ka masyado. Ayun tuloy, ipinagpalit ka na. Pang-aasar muli ni Annie. Maya-maya pa'y napansin ng dalaga na nilukot ni Vanessa ang papel na nasa kanyang harapan at tila galit ang anyo nito. Oy, chill ka lang. Nagsisilos ka ba talaga? Seryosong tanong ni Annie. Kaya naman napatingin sa kanya si Vanessa. Alam mo Annie, mahirap magtago ng nararamdaman. Kaso lang, hindi naman talaga ito pwede. Ayokong mawalan ng trabaho pag nagkataon.
Seryosong sabi ni Vanessa sabay buntong hininga. Look, hindi naman masama kung magkaroon kayo ng relasyon. Magkaiba naman ang buhay ninyo sa labas at sa loob ng paaralan. Vanessa, hindi nyo naman kailangan ikonekta ang inyong personal na buhay at pagiging professor mo at pagiging estudyante ni J. Luis. Kaya, payo ko sa'yo, kung gusto mo talaga siya, magtapat ka na. Masasaktan ka lang kapag ipagpatuloy mong itago yung nararamdaman mo. Paliwanag ni Annie sa kanyang matalik na kaibigan na naguguluhan. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko, pero wala naman sigurong masamang sumugal, hindi ba? Sambit ni Vanessa. Kailanman ay hindi naging masama ang umibig, lalong-lalo na kung tamang tao naman ang tinitibok ng iyong puso, Vanessa. Nakangiting sabi ni Annie. Kinabukasan sa conference ng mga magulang ng 4th year student kasama ang mga guro. At habang abala si Vanessa sa paghahanda ng kanilang agenda na gaganapin sa pagpupulong, unti-unti na ring nagsidatingan ang mga magulang ng kanyang mga estudyante. Pasok po kayo, ma'am. Sir, magiliw na bati at paanyaya ni Vanessa sa mga dumating na mga magulang. Habang binabati isa-isa ng dalaga ang mga magulang na papasok sa conference room, ay may napansin siya na isang babaeng nakatayo lamang at nakatitig sa kanya. Good morning. Pasok na po kayo, ma'am. Ngunit hindi natinag ang babae at parang sinusuri ang mukha ni Vanessa. Kaya naman ay nagtaka ang dalaga at nagtanong na ito sa kaharap na ginang. May problema po ba? May hinahanap po ba kayo, ma'am? Nakangiting tanong ni Vanessa. Wala po. Baka nagkamali lamang ako. Nakangiting tugon ng ginang sabay pasok sa loob ng conference room. Ilang minuto pang nanatili si Vanessa sa harap ng pintuan hanggang sa maisip nito na maaari niya nang simulan ang gaganaping pagpupulong. Pagkatapos ng 1.5 oras ay natapos ang conference at naging maayos naman ang daloy nito. Kung kaya naman ay isa-isa niyang inilista ang mga pangalan ng mga dumalo sa pagpupulong. Nang nasa tapat na siya ng babaeng nakatitig sa kanya, ibinigay niya dito ang papel at nagsulat ng pangalan ang babae. Nang laki ang mga mata ni Vanessa sa gulat noong mabasa ang pangalan ng ginang. Dahil ito pala ang magulang ni J. Luis Fernandez. Salamat po, ma'am. Nakangiting sabi ni Ginang Fernandez sabay balik sa dalaga ng papel at ballpen. Maraming salamat din po. Magalang na tugon ni Vanessa. At noong matapos ang listahan ng mga pangalan at nakalabas na ng conference room ang lahat ng dumalo sa pagpupulong na iyon, ay tanging si Vanessa na lamang ang naiwan. At biglang napaisip ito na para bang may bumagabag sa kanya, hanggang sa unti-unti niyang naalala ang mga panahon noong siya'y nasa high school pa lamang. Naalala niya ang mga magulang ni J. Luis dahil naging malapit siya sa mga ito noong naging magkaibigan na sila ni J. Luis. Sa katunayan ay itinuring niya ng pangalawang magulang ang mga magulang ng binata dahil sobrang bait ang mga ito sa kanya. Dahil naramdaman ni Vanessa sa mga magulang ni J. Luis ang pagmamahal ng isang magulang sapagkat hindi niya ito naramdaman sa kanyang mga magulang noon dahil palaging abala ang mga ito sa kani-kanilang mga trabaho. Ngayong naalala na ng dalaga ang mga panahong iyon, napayuko na lamang ito sa kanyang lamisa at tuluyan ng napaiyak. Mga ilang saglit pa'y naramdaman ng dalaga na may humaplos sa kanyang likuran. Ma'am Vanessa, okay ka lang ba? May problema po ba kayo? Noong iangat ng dalaga ang kanyang mukha,
ay ang ina ni J. Louis ang kanyang nakita. Dali-daling tumayo ang dalaga at niyakap ang ginang ng pagkahigpit-higpit. Aling Susan, naiiyak na sabi ni Vanessa habang yakap-yakap ang ginang. Vanessa, anak. Tugon naman ng ginang at hinagod nito ang likod ni Vanessa habang nakayakap ito sa dalaga. Halika, pasok. Nako, iha, mabuti naman at nakarating ka. Halika, maupo ka lamang diyan ha, ipagluluto kita. Yung paborito mong pagkain ang ipagluluto ko sa'yo. Nakangiti, ngunit lumuluha ang ginang noong makitang muli ang dalaga sa kanyang tahanan. Opo, Tita Susan, salamat po ha. Nakangiting tugon ni Vanessa. Iha, wala pa dito si J. Louis, baka nagbasketball pa iyon. Darating na rin yun maya-maya lamang. Maiwan na muna kita dito sa sala ha. Pagpaalam ni Aling Susan. Habang nag-aantay ay naisip ni Vanessa na igala ang kanyang mga mata sa litrato doon sa sala. May mga litrato si J. Louis noong nakagraduate ito ng elementarya at high school. Naroon din ang mga litrato niya kasama ang kanyang mga magulang at mga kaibigan. At may isang litrato na umagaw ng atensyon ng dalaga. Ang litrato ni J. Louis na may kasamang isang babae. Biglang kumabog ang dibdib ng dalaga noong makita niya kung sino ang babaeng nakaakbay kay J. Louis. Walang iba kung hindi siya mismo. Dahil sa nakita ay muling namuo ang mga luha sa mga mata ng dalaga. Ngunit mabilis niya itong pinahid noong makarinig siya na may taong pumapasok sa pintuan. Ma, andito na ako! Sigaw ni J. Louis. Oy, may bisita pala tayo mama, bakit hindi mo ako tinawagan? Gulat na sambit ni J. Louis noong mapalingon sa kanya ang dalaga. Hello Mr. Fernandez. Bati ni Vanessa. Wow, mabuti naman mama, napasyal kayo ulit dito sa bahay namin. Masayang sabi ni Luis. O anak, andiyan ka na pala. Bakit hindi mo sinabi sa amin na si Vanessa pala ang iyong guro? Naku, sobrang saya ko nung makita ko siyang muli. Magbihis ka na nga. Ang pawis-pawis mo naman, bilisan mo at sabay na tayong kumain. Masayang sabi ni Tita Susan. Mabilis namang tumungo si Luis sa kanyang kwarto upang maglinis at magbihis. Habang masayang nagkukwentuhan sina Vanessa at Aling Susan sa hapagkainan, ay biglang dumalo naman itong si J. Louis. Oh, ito, kumain ka na. Nakakatuwa at hindi pa rin nagbabago itong si Vanessa anak. Napakabait pa din at napakamasayahing bata. Masayang bigkas ng ginang. Opo ma, mabait po talaga yan si Ma'am Vanessa. Pero nagtatampo ako dyan kasi nakalimutan niya na ako. Pagdadramang sabi ni Luis. Nako Vanessa, kung alam mo lang itong si J. Louis, hindi nag-aral ng 3 taon simula nung dinala ka ng mga magulang mo sa Amerika. Sabi pa niya, susundan ka raw niya sa States kaya naghanap ng trabaho para magkapera. Kwento ni Aling Susan. Talaga po ba, Tita Susan? Pasensya na po talaga kayo kung ngayon ko lamang po naalala ang lahat. Paumanhin ng dalaga. Ano ka ba? Okay lang naman. Malaki nga ang pasalamat ko sa iyo dahil sinagip mo ang buhay ng anak ko. Tsaka masaya akong makita kang muli anak. Magiliw na wika ni Aling Susan. Masaya din po ako at naalala ko na po kayo, Tita Susan. J. Louis, please huwag ka nang magtampo sa akin. Ngayon naalala ko na, ako na ulit ang iyong best friend. Nakangiting wika ng dalaga. Hala, best friend lang, hindi ba sabi ko sa'yo na mahal kita?
Seryosong lahad ni J. Luis. O siya, may bibilhin muna ako saglit. Maiwan ko muna kayo ni J. Luis dito. Pagpapaalam ni Aling Susan. At noong makaalis na ang ginang, nakakabinging katahimikan ang namagitan sa dalawa. Ngunit hindi nakayanan ni J. Luis ang katahimikan na namagitan sa kanila ng babaeng bumihag sa puso niya, kaya siya na ang naunang nagsalita. Vanessa, Ma'am. Pagtawag pansin ng binata sa dalaga. J. Luis, wag mo na akong tawaging ma'am. Ano ka ba? Wala naman tayo sa paaralan at saka masyado kang formal kung pakinggan. Kaya Vanessa na lamang ang itawag mo sa akin. Isa pa, di ba? Magkaibigan naman tayo. Di ba nga, sabi ko, simula ngayon ako na ulit ang best friend mo? Nakangiting saad ng dalaga. Oh, sige Vanessa. Yung nung isang araw, si Shane, kaibigan ko yun, tsaka hindi ako sumabay na kumain sa kanya. Umuwi kaya ako kaagad noong araw na iyon. Nagkautal-utal na paliwanag ni J. Luis na halata namang nahihiya ito sa kanyang mga sinabi. Natawa naman ng kaunti si Vanessa. Okay lang yun. Ano naman kung may makasabay kang kumain? Sabi ng dalaga. Akala ko kasi nagalit ka. Teka, hindi ka man lang ba nagsiselos? Seryosong tanong ni J. Luis. Napansin naman kaagad ng dalaga kaya huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. J. Luis, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa totoong nararamdaman ko sa iyo. Nais ko nang maging tapat sa aking sarili patungkol dito dahil ayoko nang itago ito. Gusto kong sabihin sa iyo na dahil sa kakulitan mo ay nahulog na ang kalooban ko sa iyo. Gusto rin kita, J. Luis. Diretsong pag-amin ng dalaga. Nakita naman sa reaksyon ni J. Luis ang gulat nito at hindi kaagad ito nakapagsalita. Oo, at nagsisilos talaga ako noong araw na iyon. Hindi ko nga alam kung bakit pero hindi ko talaga gusto na may nakasama kang ibang babae bukod sa akin. Nasanay kasi ako na ako lang ang kinukulit at pinapakilig mo. Dagdag na wika ng dalaga, sabay ko dahil nahihiya ito sa kanyang mga revelasyon. Biglang may namutawi na mga ngiti sa labi ni J. Luis at napansin dito ang saya sa kanyang mga mata. Kaso lang, hindi pwede tayong magkaroon ng relasyon dahil ikaw ay aking estudyante. Sigurado ako, masisira pareho ang reputasyon nating dalawa sa paaralan. Malungkot na paliwanag ni Vanessa. Bakit? Pwede naman siguro ihiwalay natin ang ating relasyon sa paaralan, hindi ba? Magkaiba naman ang mundo sa loob at labas ng eskwelahan. Pero, hindi ka kailanman mawalan ng lisensya sa trabaho at ipapangako ko na mag-aaral ako ng mabuti. Pagputol ng binata sa sasabihin pa sana ni Vanessa sabay ng kanyang pangako. Biglang naging panatag ang kalooban ni Vanessa at tanging tango na lamang ang isinagot sa binata. Araw ng linggo at sabay na nagsimba ang dalawa. Pagkatapos ng misa, naisipan nilang gumala at kumain na muna. Gutom ka na ba? Kakain muna tayo. Pagkatapos natin kumain ay may pupuntahan tayong isang napakagandang lugar. Ayon pa kay J. Luis. Sige, gutom na rin kasi ako pero saan naman ang punta natin pagkatapos natin kumain? Tanong ni Vanessa. Secret, surprise ko lang sa'yo. Sigurado akong magugustuhan mo ang lugar na iyon. Nakangiting tugon ni J. Luis.
Masayang magkahawak kamay ang dalawa na naglalakad patungo sa kainan malapit sa simbahan. Habang kumakain sila, napag-usapan nilang bigla ang tungkol sa pamilya ni Vanessa. Van, andito na rin ba sa Pilipinas ang iyong mga magulang? Biglang tanong ni J. Louis. Bigla namang nalungkot ang mukha ng dalaga. They passed away 2 years ago because of car accident. Na-aksidente sila doon sa Amerika. Sabay silang nawala at naiwan akong mag-isa. Naiiyak na tugon ng dalaga. Oh, I'm sorry to hear that. Paumanhin ni J. Louis sabay hawak sa kamay ng dalaga. No, it's okay. It's been 2 years. So, yun na nga. Tinapos ko lang ang pag-aaral ko doon sa Amerika. Pagkatapos kong mag-aral, napagpasyahan kong magbalik na lamang dito sa Pilipinas. Wala naman kasi akong kamag-anak doon sa Amerika. Seryosong lahad ni Vanessa. Alam mo, Van, hangang-hanga ako sa tatag mo at nagpapasalamat ako dahil bumalik ka dito sa Pinas. Kung hindi, siguradong magpapari na lamang ako. Wala kasi akong balak mag-asawa kung hindi man lang din ikaw ang aking mapapangasawa. Wika ni J. Louis. Hoy ikaw, seryoso yung usapan natin. Napakabulero mo talaga kahit kailan. Magseryoso ka naman. Natatawang sabi ni Vanessa. Totoo naman ang sinabi ko, kaya huwag tayong maghihiwalay ha. Nakita ni Vanessa kung gaano kaseryoso si J. Louis sa kanyang tinuran, kaya napatango na lamang ang dalaga. Pagkatapos nilang kumain, sumakay na kaagad sa jeep ang dalawa upang puntahan ang kanilang susunod na destinasyon. Ikaw talaga ha? Napapaisip tuloy ako kung saan mo talaga ako dadalhin. Sambit ni Vanessa. O sige, sabihin na lamang natin na ang lugar na ating pupuntahan ay ang lugar kung saan pwede kang mag-isip at magmuni-muni ng maayos. Alam ko naman kasi na magiging busy na tayo simula bukas, lalong-lalo ka na. At alam ko naman na weekend lang talaga tayo magkakaroon ng quality time, kaya sisiguraduhin kong magiging memorable ang lahat ng gagawin at pupuntahan natin. Nakangiting sabi ni J. Louis. Jay, pasensya ka na hindi kita pwedeng maipagsigawan sa mundo ngayon. Hayaan mo, babawi ako sa'yo tuwing weekends ha? Ano ka ba? Wala yun, ako naman ang may suggestion yan, di ba? Naiintindihan ko talaga. Ang mahalaga, nakakasama pa rin kita. At saka, alam ko naman na dadating din yung araw na malaya tayong maglalakad at makapunta sa mga lugar na nais nating puntahan ng walang pangamba. Sabi ni Jay. Sigurado, kapag nakagraduate ka na, ay pwede na. Nakangiting sabi ng dalaga. Oo nga, malapit na rin naman yun at saka, wag na muna natin isipin yung mga bagay na hindi naman natin kontrolado. Sa ngayon, ang nais ko lang talaga ay magiging masaya ka sa araw na ito. Nakangiting sabi ni J. Louis. Maya-maya pa ay narating na ng dalawa ang kanilang destinasyon. Ayan, welcome to the Forest de Paradise. Masayang sabi ni Luis. Natawa naman si Vanessa kung paano ipresenta ni J. Louis ang lugar na kanilang kinaroroonan. Kalaunay iginala ng dalaga ang mga mata nito sa kapaligiran. Kita ang kasiyahan nito nang mapagtanto na ang lugar na kanilang pinuntahan ay siyang lugar kung saan niya unang naramdaman ang pagka-comfortable niya kay J. Louis. Dahil dinala na siya dito ng binata noong nasa high school pa lamang sila. Nagulat ang binata noong bigla siyang yakapin ng dalaga ng pagkahigpit-higpit. Van, may problema ba? Okay ka lang ba? Bakit ka umiiyak?
Sunod-sunod na tanong ng binata na halatang nag-alala ito sa inasta ng dalaga. Maraming salamat, Jay. Salamat para saan? Naguguluhang tanong ng binata. Thank you for bringing me here again. Simula nung bumalik ako dito sa Pilipinas, si Annie lang talaga ang lagi kong karamay. Pero ngayon, andito ka na. Ikaw yung unang tao na pinagkatiwalaan ko sa lahat. At ikaw din yung narito ngayon para mahalin ako. Maraming salamat talaga. Dahil hindi mo nagawang nakalimutan ako. Hindi ka nagsawa sa akin kahit hindi kita pinapansin noon. Maiyak-iyak na sabi ng dalaga. Nakaramdam ng awa si Jay sa dalaga kaya niyakap niya ito ng mahigpit bago ito nagsalita. Kailanman, hindi ako magsasawa at hinding-hindi kita iiwan, Vanessa. Palagi lang talaga akong narito para sa'yo. Seryosong tugon naman ni Jay Luis. Naglibot-libot ang dalawa sa mga matatayog na mga puno na magkahawak ang kanilang mga kamay. At bawat puno ay may mga nakasulat na makapagbibigay ng saya sa mga nakakabasa nito. Minsan pa ay nagkukulitan ang dalawa at naghahabulan pa. May mga magkasintahan din na gumagala dito at mayroong ibang mag-asawa na masayang pinagmamasdan ang pagkukulitan ng dalawa. Jay, tama na. Ayoko na. Nakakapagod ng tumakbo. Hinihingal na sabi ni Vanessa. Sabay upo nito sa Carabao grass malapit sa may sapa. Tumabi naman sa kanya si Jay Louis sa pag-upo habang tumatawa ito. Kasi naman, ang daya mo. Talo ka sa pustahan kaya kailangan bigyan mo ako ng kiss. Parang bata na sabi ni Jay Louis. Kiss ka dyan, sa susunod na. Natatawang sabi ng dalaga. Oo na, sige na, mag-aantay na lang ako kung kailan ka na handa na ibigay sa akin yung kiss mo na yan. Sige na, tumalikod ka na muna. Utos nito. At bakit mo naman ako pinapatalikod ngayon? Basta, tumalikod ka na muna. Muling utos ng binata. Tumalikod naman kaagad si Vanessa. Inilabas ni Jay Louis ang kwentas na kanyang binili para sa dalaga. Maya-maya pa ay dahan-dahan itong isinuot ang kwentas sa liig ni Vanessa. Kahit nagulat ang dalaga sa ginawa sa kanya ni Jay Louis ay hindi na lamang ito nagsalita. At nung matapos inilagay ni Jay ang kwentas sa liig ng dalaga ay giniya niya ito upang iharap sa kanya. Vanessa, mahal na mahal kita. Seryosong sambit ni Jay Louis. Mahal din kita, Jay. Nahihiyang tugon ng dalaga. At maya-maya pa ay may biglang sumabog na fireworks sa kalagitnaan. Pinanood ng magsing-irog ang napakagandang kulay ng fireworks habang itong si Jay ay nakayakap mula sa likuran ng dalaga. Naging maayos naman ang takbo ng relasyon ng dalawa sa loob ng isang buwan. Nakasanayan na ni Jay Louis at Vanessa ang kanilang trato sa isa't isa. Kapag nasa loob at labas sila ng paaralan, nagkaroon lamang sila ng oras na magkasama kapag pareho wala silang masyadong ginagawa. Okay, class dismiss, sabi ni Vanessa sa kanyang mga estudyante matapos ng kanilang klase. Nagsilabasa na ang mga estudyante habang siya ay nagliligpit ng kanyang mga gamit. Samantalang itong si Jay Louis ay laging nahuhuli tuwing dismissal sapagkat hinihintay niyang makalabas muna si Vanessa at saka na lamang siya susunod sa dalaga. Minsan ay tinutulungan niya din itong magbitbit ng mga gamit. Ako na ang magdala nito, ma'am, sabi ni Jay Louis sabay kuha ng mga gamit sa kamay ng dalaga.
Hindi naman umaangal si Vanessa at ngumiti na lamang ito sa kanyang kasintahan. Kamusta naman ang araw natin, Binibini? Ikaw ba ay pagod? Kumain ka ba ng maayos? Sunod-sunod na tanong ni J. Louise habang patungo sila sa departamento ni Vanessa. Okay lang naman ako. Medyo nakakapagod din magturo pero mahal ko naman ang profesyon ko. Simula bata pa lamang ako ay gusto ko na talagang magturo kaya ito, tinupad ko talaga ang aking pangarap. Masayang wika ni Vanessa. Paano ba yan, ma'am? Pwede na ba akong huminto sa pag-aaral dahil nakuha ko na ang aking gustong matupad na pangarap? Nakangiting tanong ni J. Louise. At ano naman po yung pangarap mo nang nakuha? Nag-aaral ka pa nga eh. Kunot noong tanong ng dalaga. Ikaw, ma'am, ikaw ang matagal ko ng pangarap at nais makuha na pinasasalamatan ko ngayon dahil sa wakas napasa akin ka na rin. Seryosong tugon ng binata. Tumawa naman si Vanessa sa kalukuhang sinabi ni J. Louise. Maloko ka talaga kahit kailan ano. Napakabuliro mo talaga. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo yan. Biro lang yung sinabi kong titigil na ako sa aking pag-aaral. Pero yung sinabi kong ikaw ang aking pangarap na nais kong makuha, totoo yun, galing talaga yun sa puso ko kahit itanong mo pa kay mama. Parang bata na sabi ni J. Louise. Tumawa naman itong si Vanessa sa kalukuhan ng kanyang kasintahan. Oo na, sige na, naniniwala na ako sa'yo. Sige, pakilapag na lamang dito ang mga yan sa ibabaw ng lamesa ko. At maraming salamat sa tulong mo, Mr. Fernandez. Please, umalis ka na, baka may makakita sa'yo. Walang anuman, Mrs. Fernandez. Tugon ni J. Louise at kinindatan pa nito ang kanyang kasintahan. Napangiti si Vanessa sa kanyang narinig. Aminin niya o hindi ay kinikilig talaga siya kapag binibigkas nito ang pangalan ng karugtong ng apelyido ng binata. Noong palabas na si Vanessa sa gate ay nakita niya si J. Louise na nakatayo sa gilid. Kaya agad naman niya itong nilapitan. Hoy, sinong hinihantay mo dyan, ha? Tanong ng dalaga. Siyempre, sino pa ba kundi ang napakagandang Binibini na si Vanessa Reyes Fernandez. Akin na iyan dala-dala mo at ako na ang magbibitbit niyan. Presenta ni Jay. Ibinigay din naman kaagad ng dalaga ang kanyang mga bitbit kay Jay dahil namamanhid na rin naman ang kanyang mga balikat dahil may kabigatan ang mga ito. Sabay na silang naglakad papunta sa sakayan habang nagkukwentuhan sa mga pangyayari noong araw na iyon. Mga ilang linggo pa ang lumipas ay naging smooth sailing naman ang relasyon ng dalawa at tila ba ay wala namang problema. Wala namang kasing nakakaalam patungkol dito maliban lamang kay Annie na malapit na kaibigan ni Vanessa. Hanggang isang araw sa kalagitnaan ng pagtuturo ng dalaga, may tumawag sa kanya na isang estudyante. Excuse me, Miss Reyes, pinapatawag ka po ng principal's office? Medyo nagtaka si Vanessa kung bakit siya pinapatawag. Kung kaya naman ay kaagad siyang nagtungo sa principal's office, kumatok muna siya ng pintuan bago pumasok. Pinapatawag niyo raw po ako, Professor? Tanong ng dalaga. Maaari kang maupo, Miss Reyes. May nais lamang akong itanong sa iyo. Sambit ng principal. Ano po iyon, punong guro? Nagtatakang tanong ng dalaga. Well, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa magtanong sa iyo, Miss Reyes. May namamagitan ba sa inyo ng ating mag-aaral na si J. Louise Fernandez? May relasyon ba kayong dalawa? Diretsong tanong ng guro. Nagulat ang dalaga sa katanungang iyon ng principal. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Ma'am, tanging nabigkas ng dalaga.
Alam kong walang mali sa pag-iibigan ninyong dalawa. Ngunit maaaring masisira ang inyong reputasyon lalong-lalo na't graduating itong si J. Luis at maaari ka ring mawalan ng lisensya at madamay pa pati itong paaralan. Pahayag ng principal. Alam ko po yan, Professor. Patawad po. Iyon lamang ang nasabi ni Vanessa at nakayuko ito habang nagpipigil sa kanyang mga luha dahil dumating na ang araw na kanyang kinatatakutan. Pasensya ka na, Vanessa. Naiisip ko lang ang kapakanan ninyong dalawa. Maaaring masira ang imahe ninyo kapag nalaman ito ng mga nakakataas. Kaya't mas mabuti pang umiwas na muna kayo at antayin ninyong magtapos itong si Mr. Fernandez. Muling paliwanag ng principal. Opo, naiintindihan ko po at gagawin ko po yan, Professor. Nakayuko pa ring tugon ng dalaga. Hindi kayang iangat ni Vanessa ang kanyang mukha sapagkat may namumuo ng mga luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat at naintindihan mo ako, Miss Reyes. Sa ngayon, umiwas muna tayo sa maaaring masamang maidulot nito sa inyo. Maaari ka nang bumalik sa iyong klase. Sabi ng principal. Tumayo naman kaagad ang dalaga. Maraming salamat po, Professor. Sabi ni Vanessa at yumuko bilang paggalang bago ito lumabas ng silid. Agad siyang dumiretso sa kanyang department at sakto naman wala pang tao doon. Dito niya na pinakawalan ang kanyang mga luha na kanina niya pa pinipigilan. Kailangan niyang gumawa ng desisyon. Tama ang sinabi ng principal na dapat ay hintayin muna na magtapos sa pag-aaral itong si J. Luis para hindi masira ang imahe at reputasyon nito. Maya-maya pa ay biglang may kumatok sa pintuan at unti-unti itong binuksan. At iniluwa ng pintuang iyon si J. Luis, dala-dala ang gamit ng guro na naiwan sa kanyang classroom. Ma'am Vanessa, ito na po ang mga gamit mo. Dinala ko na lamang dito dahil hindi ka na bumalik doon. Sabi ni J. Luis sabay lapag ng mga ito sa lamisa ng dalaga. Maraming salamat. Ngunit napansin ni J. Luis ang pag-iba ng tinig ng dalaga. Ma'am, umiiyak ka ba? May problema po ba? Tanong ng binata. Wala naman. Maaari ka nang lumabas, Mr. Fernandez. Tugon ni Vanessa. Nagtaka naman si J. Luis sa tila pagbabago ni Vanessa. Ngunit naintindihan niya ito dahil baka may problema lamang ang dalaga sa trabaho o dili kaya naman ay ayaw lamang nito na may makakita sa kanila na ibang tao. Naghintay si J. Luis kay Vanessa sa paglabas nito sa gate at noong makita niya ang dalaga ay lagad naman niyang nilapitan upang bitbitin ang mga dala nito. Ako na ang magdala niyan, ma'am. Pagpresenta ni J. Luis. Ngunit iniwas ni Vanessa ang kanyang mga kamay bago nagsalita. Ako na, kaya ko nang dalhin ang mga ito. Halata sa tono ng dalaga na parang galit ito. Van, may problema ba? Pwede mo namang sabihin sa akin. Mahinahong tanong ni J. Luis. Wala akong problema. May iniisip lang ako. Umuwi ka na, Mr. Fernandez. Sabi ni Vanessa at nag-umpisang maglakad palayo sa binata. Ngunit hinabol siya nito. Hindi kita iiwan dito, please, Vanessa. Anong nangyari? Bakit parang ayaw mo na akong makita o makasama? Nagtatakang tanong ng binata. Hinarap siya ni Vanessa, baka sa mukha nito ang lungkot ngunit pinakita nito ang galit niya para hindi maawa sa kanya ang binata. Maghiwalay na tayo. Diretsong sabi ng dalaga. Well, tika. Bakit? May problema ba? May nagawa ba ako sa iyong mali? Vanessa, okay lang naman tayo, hindi ba? Naguguluhang tanong ni J. Luis.
Tama sila, J. Luis. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng relasyon dahil sa estudyante kita at guro mo ko. Alam natin pareho kung ano ang maaaring kahahantungan kapag ipagpatuloy natin ito. Wika ni Vanessa. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Kaya kong isugal ang aking pag-aaral. Pwede akong huminto para hindi tayo maging komplikado. Sagot naman ni J. Luis. Nahihibang ka na ba talaga? Sisirain mo ang kinabukasan mo para lamang sa relasyon na to? May galit sa tono ng pananalita ni Vanessa. Para sa relasyon na to? Pinaparang-parang mo lang ang relasyon na ito? Kung sa'yo, mababaw lang ang relasyon na ito, pues sa akin hindi. Vanessa, nang dahil sa'yo, na-inspired at na-motivate ako sa lahat ng aking mga ginagawa. Mahalaga ka sa akin. Mahalaga sa akin ang relasyon na ito. Medyo may kalakasan na ang pagbigkas ni J. Luis sa kanyang mga pananalita. Unti-unting namuo ang luha sa kanilang mga mata. J. Luis, makakakita ka pa ng babaeng karapat-dapat sa iyo. Malayo pa ang mararating mo. Hindi ko kayang sirain ang iyong reputasyon dahil sa relasyon natin. At hindi ko kayang masira ang aking profesyon. Naiiyak na paliwanag ng dalaga. Napatango si J. Luis na may kasamang ngiting aso. Okay, iintindihin ko kung profesyon mo ang rason dito. Ngunit matanong lamang kita, ito ba talaga ang gusto mo? Ang maghiwalay tayo? Muling tanong ng binata. Huwag na natin pahirapan ang ating mga sarili sa ating pagtatago sa relasyon na ito. J. Luis, itigil na natin ito dahil walang maiidulot na maganda para sa ating dalawa. Napangiti muli ang binata bago ito nagsalita. Minsan talaga, malupit ang tadhana. Hindi na nakasagot si Vanessa sa sinabing iyon ni J. Luis dahil naiiyak na ito, kaya naman ay niyakap na lamang ito ng binata. Shh, tama na. Ayokong mahirapan ka sa iyong desisyon, kung kaya gagawin ko ang iyong nais. Alam kong mahal mo ko at mahal mo rin ang trabaho mo at hindi ko kayang makita kang lumayo sa iyong profesyon. Tandaan mo, Vanessa, mahal na mahal kita. Iiwas na lamang ako para sa kapakanan nating dalawa. Hintayin mo ko, aking binibini. Mag-ingat ka palagi. Wika ni J. Luis at pinakawalan na ang dalaga. Dahan-dahan naglakad ang binata palayo kay Vanessa habang pinupunasan nito ang luha mula sa kanyang mga mata. Masakit para sa kanya ang paghihiwalay nilang dalawa, ngunit naiintindihan niya ito sapagkat iniisip lamang ni Vanessa ang kapakanan nilang dalawa. Nagdaan ang mga araw ay inabala na lamang ng dalaga ang kanyang sarili sa mga gawain sa paaralan. Bagamat ay masakit para sa kanya ang desisyong ginawa niya, pero para naman ito sa kabutihan nilang dalawa. At hindi madali ang pag-iwas nito sa binata, lalo pat estudyante niya ito. Bukod pa dito ay si J. Luis ang kauna-unahang lalaking minahal niya at nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Oh, bakit wala na naman sa wisyo ang aking magandang kaibigan? Bakit ang lungkot ng mukha mo? Tanong ni Annie noong madatnan muli si Vanessa na nakatulalang pinagmamasdan ang litrato nilang dalawa ni J. Luis. Annie, ang sakit pala ano? Para naman sa aming dalawa ang ginawa kong desisyon. Pero bakit ang hirap? Wika ng dalaga sabay yuko. Kaya dali-dali namang nilapitan ni Annie ang matalik na kaibigan at umupo ito sa bakanting silya na nasa harapan ni Vanessa. Alam mo, my friend, minsan talaga kailangan nating gumawa ng desisyon. Kahit masakit, lalong-lalo na kung ikakabuti naman natin. Mabuti na yung ginawa mo kaysa naman parehong masira ang reputasyon ninyo dito sa paaralan, hindi ba?
Alam mo, Vanessa, kung ako ang nasa sitwasyon mo, ay pareho rin naman ang desisyon na gagawin ko. Pahayag ni Annie, sabay hawak sa kamay ng kaibigan. At least, may pag-asa pa naman kayong magkabalikan. Sigurado akong pagka-graduate ni Jay, babalikan ka noon. Pwede nyo nang ituloy ang naudlot ninyong pag-iibigan dahil malaya na kayo at hindi nyo na kailangan itago ang inyong relasyon. Dagdag panawika ni Annie upang palakasin ang kalooban ng kanyang kaibigan. Medyo naman nabuhayan ng loob si Vanessa sa mga narinig mula sa kanyang kaibigan na si Annie. Pero paano kung pagdating ng araw na iyon ay hindi niya na ako mahal at nakahanap na siya ng iba? Malungkot na tanong ni Vanessa. Ay nako girl, tigil-tigilan mo nga ang pag-iisip ng ganyan. Kung nakapag-antay nga siya sa napakahabang panahon, ito pa kayang ilang buwan na lamang? At sigurado ako mahal na mahal ka noong tao. Huwag ka nang mag-alala dahil tiyak kong mag-aantayon ng tamang panahon. Paniguradong tugon ni Annie. Napayakap naman si Vanessa sa kanyang kaibigan. Maraming salamat talaga, Annie. The best ka talaga. Nakangiti na nasabi ng dalaga. Nabuhayan ng loob si Vanessa dahil sa sinabi ng kaibigan. Tama ito. Kung totoong mahal siya ni J. Luis, handa itong antayin ang tamang panahon para sa kanilang dalawa. Naging abala ang lahat ng guro sa nalalapit na graduation ng kanilang mga estudyante sa 4th year college. Abala din si J. Luis sa thesis nito para makapasa at magtatapos ng kolehiyo. Nagsikap siyang mag-aral upang matupad niya ang kanyang mga nais gawin sa buhay. Sa klase na lamang ni Vanessa, nagtatagpo ang landas ng dalawa. Bukod sa iniiwasan talaga ni Vanessa ay nagiging abala din sila sa kani-kanilang mga gawain. Pre, isang buwan na lamang at makakagraduate na rin tayo. Sabi ni Brian kay J. Luis habang nakatambay sila sa gym. Oo nga sa totoo lang, hindi na nga ako makapag-antay na makapagtapos. Tugon ni J. Luis. Pero tika lamang pare, bakit parang natigil yata ang pangliligaw mo kay Ma'am Vanessa? Naninibago lang ako. May nagugustuhan ka ng iba ano? Curious na tanong ni Brian. Wala naman, kailangan ko lang talagang mag-focus muna sa aking pag-aaral. Alam mo na, delikado kung mabagsak ako. Pagdadahilan ng binata. Oo nga naman. Pero okay na rin yan, andyan naman si Shane, matagal ka nang gusto niyan. Nakangiting biro ni Brian. Nako pare, tigilan mo na yan, kaibigan lang talaga ang turing ko kay Shane. Alam mo naman na nag-iisang babae lang talaga ang minahal ko at nagmamay-ari nitong puso ko. Seryosong tugon ni J. Luis. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay ng lahat, ang seremonya ng pagtatapos ng kolehiyo ni na J. Luis at ng kanyang mga kaklase. Nasa loob na ng gymnasium ng paaralan ang lahat. Maraming tao at abala ang mga ito sa pagkuha ng mga litrato at kamustahan. May iba pa nga nagkukulitan at nag-iiyakan. Hindi magkamayaw ang mga estudyante at mga magulang. Madaming kaganapan ang nasaksihan noong araw ng graduation. Noong magsimula na ang seremonya, nakapwesto si Vanessa kasama ang kanyang mga kasamahang guro sa harapan ng stage. Sinimula nito ang programa at naghahandog ang principal ng mensahe nito para sa mga magtatapos na mag-aaral. Hanggang isa-isa nang tinawag ang mga pangalan ng mga mag-aaral at pumunta sa harapan upang kunin ang kanilang mga diploma. J. Luis Fernandez, Bachelors of Science in Social Studies. Tawag sa kanyang pangalan. Agad namang nakita ni Vanessa ang binata na umakyat sa stage upang kunin ang diploma nito. Masaya si Vanessa para sa kanyang dating kasintahan. Hindi nasayang ang pagsugal niya sa kanilang relasyon.
Napangiti ang dalaga noong maisip na tama ang kanyang ginawa at ngayon nga ay nagtatapos na sa kolehiyo ang dating kasintahan. Kapalit ng mga ngiti na iyon ay biglang tumulo ang mga luha ng dalaga mula sa kanyang mga mata. Pagdilat niyang muli ay nagtagpo ang mga mata nilang dalawa ni J. Louise at binigyan siya nito ng napakatamis na ngiti. Nagtapos ang seremonya ng graduation at naging abala muli ang bawat isa sa pagkuha ng kani-kanilang mga litrato kasama ang kanilang mga pamilya. Hindi na muling nakita ni Vanessa si J. Louise dahil sa dami ng tao. Kaya naisipan ng dalaga na lumabas na muna ito sa gymnasium. Noong akma ng palabas ang dalaga ay biglang tumunog ang mikropono. Saan ka pupunta, Binibining Reyes? Ayon pa sa may hawak ng mikropono. Biglang napahinto si Vanessa at kumabog kaagad ang kanyang dibdib. Unti-unti siyang humarap sa pinanggalingan ng tunog at noong makita niya si J. Louise sa stage na nakahawak ng mikropono. Hindi ka ba magpapapicture sa makulit mong mangliligaw, Binibini? Agad nagkatilian ang mga estudyante at unti-unting nagkaroon ng liwanag na tumama kay Vanessa. Hindi nito maipaliwanag ang kanyang nararamdaman ngunit agad namang tumulo ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Siguro, ito na ang tamang panahon na hinihintay natin, Binibini. Maaari ko bang itanong ito sa'yo? Will you be my girlfriend? Seryosong tanong ni J. Louise. Dahil sa katanungan na iyon ni J. Louise ay biglang dumagundong ang buong gymnasium, dala ng hiyawan mula sa mga taong naroon. Dumagdag pa ang mga sigaw ng mga estudyante. Yes na yan! Ma'am Vanessa, sagutin mo na kasi yang si J. Louise. Sabat naman ng isa pang estudyante. At iba pang mga estudyanteng sumuporta at nakasaksi sa pangungulit ni J. Louise sa kanilang professor na si Vanessa. Dahil sa ginawang iyon ni J. Louise ay kitang-kita ang ngiti sa mga labi ng mga nanonood sa kanila, pati na ang mga guro maging ang principal nila. Binibini, maaari ko bang makuha ang iyong kasagutan? Muling tanong ni J. Louise. Tango na lamang ang naisagot ni Vanessa sapagkat patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil sa saya. Ang hindi alam ng dalawa, pati ang mga magulang ni J. Louise ay kinikilig at tuwang-tuwa, masayang masaya sa nangyayari ngayon sa dalawa. Patakbong bumaba ng stage si J. Louise upang puntahan ang umiiyak niyang kasintahan. Noong makalapit na siya sa dalaga ay niyakap niya ito ng pagkahigpit-higpit. Nagpalakpakan naman ang mga taong nakapaligid sa kanila, lalong-lalo na ang mga estudyante ni Vanessa na kinikilig pa. Yes! Thank you, Lord! Sambit ni J. Louise dahil sa saya habang yakap-yakap ang kanyang kasintahan. Ito na ang araw na patagal ko nang hinihintay. Mahal na mahal kita, Vanessa, at kailanman ay hindi kita pakakawalan pang muli. Maraming salamat, my love, dahil hinintay mong makapagtapos ako. Pagkatapos sabihin iyon ni J. Louise ay bahagya itong lumayo sa kasintahan upang punasan ang mga luha nito mula sa kanyang mga mata. Huwag ka nang umiyak, baka akalain nila inaaway kita. Biro ng binata. Sinuntok naman ni Vanessa ng mahina ang dibdib ni J. Louise at natawa. Loko ka talaga kahit kailan. Sambit ng dalaga. Biro lang naman, namiss talaga kita, Van, sobra. Namiss din kita, lalo na ang kakulitan mo. Pangako, hindi na tayo magkakahiwalay muli. Sabi ni Vanessa. At hinding-hindi ko hahayaan na maghiwalay tayo, Vanessa. Ipaglalaban kita kahit ano pa ang mangyayari. Mahal na mahal kita. Sabi ni Jay, sabay halik sa noo ng dalaga. Mahal na mahal din kita, J. Louise.
Tugon muli ni Vanessa. At dahil muling narinig ng binata na mahal siya ng dalaga, kaya ginawaran niya muli ng halik sa noo si Vanessa. Natapos ang araw na iyon na punong-puno ng kasiyahan at kagalakan ang puso ng lahat. Lalong-lalo na ang magsing-erog na J. Luis at Vanessa dahil sa wakas ay hindi na nila kailangan pang itago ang kanilang relasyon. Worth it ang sakripisyong ginawa nila para sa kanilang dalawa. At ngayon ay malaya na silang ipakita sa lahat ang pag-iibigan nilang dalawa. I hope you don't mind if I say that I love you. Ay nako mga kapatid, tunay nga ang pag-iibigan ng dalawang ito. Pinaglayo man sila ng pagkakataon dahil sa aksidenteng nangyari sa dalaga at pansamantalang paglimot ni Vanessa sa nakaraan nila ni J. Luis. Ngunit ang tadhana pa rin ang gumawa ng paraan para pagtagpuin ang dalawang pusong nagmamahalan. Maaaring hindi alam ng dalaga ang kanyang pagmamahal sa binata, ngunit ibinalik rin ng tadhana ang alaala ni Vanessa para maisakatuparan ang hangarin ng puso ni J. Luis na matagal nang nangungulila sa dalaga. At kahit pinaghiwalay man silang muli ng dahil sa pinagbawal na ugnayan ng kanilang paaralan, ngunit ang tunay na pag-ibig ay may tamang panahon at pagkakataon para makamtan ito, katulad na lamang sa kwentong pag-ibig na ating natunghayan ngayon. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakihit na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, paalam!